pandaigdigang misyon at linggo para sa mga bilanggo. Pamumunuan ng ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran SVD, Associate Priest ng Shine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon, una, ang linggo ng pandaigdigang misyon, World Mission Sunday, at saka linggo para sa mga bilanggo, Prison Awareness Sunday. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang upang ipanalangin ang lahat ng mga misyonero at ang lahat ng mga nakakulong at tumutulong sa kanila, pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan. Pinadala ka ng Ama dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tinuhog ng sibat ang iyong puso upang ipahayag ang kadakilaan ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. Gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbunyin ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak, at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Alleluia, Alleluia. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Alleluia, Alleluia. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Alleluia, Alleluia. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit? Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalasay, di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Alleluia, Alleluia. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami
poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Hallelujah, hallelujah. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay-ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Hallelujah, hallelujah. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Hallelujah, hallelujah. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdotey pinili sa mga tao at itinilagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkakaserdote ni Melkisedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon ngayon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila ron, may naraanan silang isang bulag
na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo, at nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, pinatatawag kanya. Iwinaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ebanghelyo, Bartimeo, bulag. Pero siya ang nakakita ng tunay. Siya ang unang nagpahayag publicly sa madla na yan ang Mesiyas, sapagkat sa lumang tipan ang Mesiyas ay anak ni David, sabi ng mga propeta. Kaya pag Pasko, sinusundan natin yung genealogy na mula kay Adan pa nga, tapos may David dyan, tapos si Jesus, anak ni David, Mesiyas, tagapagligtas ng mundo. Ang unang nagpahayag ay isang bulag. So tama yung sinabi sa Little Prince, it is only with the heart that one can see rightly what is essential is invisible to the eye. Eye. Huwag ka na nakakakita ka naman, mas nakikita mo yung mahalaga Bartimeo, pero milagro pa rin si Jesus. Physically, he was able to see. So, siya yung nagsisigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ingin mo, lalo pang sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinatawag ni Jesus. Sinabihan siya, lakasan mo ang iyong loob, tumindig ka, pinatatawag kanya. Anong ginawa ni Bartimeo? Iwinaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ayan po, ngayong umaga, ang nais kong pagnilayan natin. Tinanggal niya ang kanyang balabal para mabilis siyang makatakbo kay Jesus. Paluksong tumayo. So World Mission Sunday, every Christian is a missionary. We have to proclaim that Jesus is the Messiah, that He is the Savior of the world. If you are not enthusiastic in being missionaries, in proclaiming Christ as Lord and Savior, baka hindi mo pa tinapon yung balabal mo. Baka hindi tunay ang pagkadinig mo ng kanyang pagtawag. Sapagkat kung kagaya ka ni San Pablo na hinulog ng Panginoon sa kanyang kabayo, nabulag din. At sinabing, bakit mo ako inuusig, Pablo? So sino po kayo? Ako si Jesus na inuusig mo. Doon nagkaroon ng karanasan si Pablo, gaya ng karanasan ni Bartimeo. Si Bartimeo, pinanganak na bulag. Si San Pablo, binulag. Pero samantalang bulag si Pablo, at sa kanya nakita kung sino si Jesus. Magnilay din tayo ngayon sa tagal-tagal na tayong Katoliko. Si Jesus kaya yung tunay nating nakikita. Una rito lang tayo, patuloy tayong magiging Katoliko dahil nakaugalian na eh. Baka lang totoo.
So hindi tayo enthusiastic. Sunod-sunod tayo. Ayaw pa rin nating itapon yung ating balabal. Kaya hindi tayo nakakalukso. Hindi tayo nakakalapit kay Jesus. Pagnilayan ninyo ngayon sa inyong mga budhi, ano itong balabal? Preventing you from jumping and running to Christ, and afterwards following Him and proclaiming to the whole world. Every Christian is a missionary. Parang yung rich young man. May isang mayaman, binata, paano ako makapunta, Panginoon, sa buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus, tinignan. May pagmamahal na tinignan ni Jesus yung binata. Sundin mo yung kautusan. Sabi ng binata, isinunod ko na po lahat yan. Huwag kang magnakaw, huwag kang mangalunya. Mula pa sa aking pagkabata. Sabi ni Jesus, isa ang kulang sa iyo. Pagbili mo lahat yung ari-arian mo, bigay mo sa mga mahirap, sumunod ka sa akin. Tumalikod ang binata na malungkot dahil ang dami niyang pag-aari. Ang ibig sabihin, kaya hindi nakatalon, lumukso at lumapit kay Jesus yung binata dahil ang kaniyang balabal na kapalupot sa kanya ay ang kaniyang kayamanan. Ano kaya yung balabal natin? Pride, covetousness, envy, anger, 7 capital sins. Pinakamatinding mga balabal yan. Pag hindi mo itinapon yan, gaya ng pagtapon ni Bartimeus ng kanyang balabal, you will not be very enthusiastic in becoming missionary. Kailangan magkaroon ka ng matinding karanasan kay Jesus. Gaya ni Bartimeo, gaya ni San Pablo. Hindi man kasing tindi. Naranasan ko rin yan eh. Ang naranasan ko iba, cosmic loneliness. Na parang wala namang kahulugan itong mga galaxy at saka mga ano. Diyan mamamatay ako eh. So wala akong ibang mapuntahan. Parang hinuhugot ako ng kumunoy na malulunod na ako. Kinapitan ko yung krus ni Jesus. Tinapon ko yung mga balabal. Takbo ako sa Christ the King. 1965. Hanggang ngayon, nangangalisag pa rin yung balahibo ko pag naalaala ko yung cosmic loneliness na parang sinasakluban ka ng kadiliman na walang katapusan. Kaya wala ka sa akin yung karanasan ng I once was lost and now I'm found, was blind and now I see. I have been priest for 48 years now, magpo-49 na. Bilang pasasalamat, naliligtas ako ni Jesus doon sa kadiliman na lumukbong sa akin na parang walang kahulugan ang mga bituin sa langit buong buhay ko. Kaya hanggang ngayon, kahit masakit na ang tuhod ko, tatanim pa rin ako ng kawayan. Zoom meeting. Paano madala yung organic food sa Benguet para mabawasan yung mga babae na magkaroon ng kanser at mga bata na magkakaroon ng kung ano-anong sakit. Pasasalamat ko sa Panginoon. Walang balabal ngayon. Hindi ko binalik yung balabal dahil naranasan ko si Kristo. Magbi-missionary ako. Gusto ko sana sa Africa. Sabi ng SBD, turo ka ng theology. Sinunod ko. That was my mission. I tried my best for 30 years. Parang kulang pa. Parang yung buong buhay ko magtuturo lang ako ng theology sa mga seminarista na kadalasan tinutulugan ka lang. Pumunta ako ng Smoky Mountain. I was there for 30 years. Naranasan ko ang pagtawag ng Panginoon sa akin.
Hindi kagaya nung kina Bartimeo, hindi kagaya nung kay San Pablo. Ang naranasan ko, kawalan na walang katapusan. Kadiliman na walang pagmamaliw. I once was lost, now I'm found, was blind, and now I see. Pagdadasal ko na kayo, bawat isang nakikinig ngayon, magkaroon din ng ganitong karanasan. Kung nakalimutan niyo man at binalik uli ninyo yung balabal, preventing you from being missionaries in this time and place, pagdadasal ko rin kayo. Kagabi pa lang pinagdasal ko na kayo. Kasi kailangan tayo ng mundo. Walang ibang pinupuntahan ng mundo. Magmamaliw itong mundo. We will become extinct. Sabi ng Santo Papa, if we do not proclaim Christ. If we do not follow Him, then tell others, He is the Savior of the world. World Mission Sunday. Let us pray for all SBD missionaries. We are 6,000 priests and brothers. Sama na natin yung mga kapatid namin ng Holy Spirit Sisters, pareho ang founder namin, at saka yung Pink Sisters. Missionaries din yan sila. 24 hours na nagdalasal, palit-palit. Pagdasal natin ang lahat ng mga missionaries. Pagdasal din natin lahat ng binyagan na magiging missionary sila. Na magkaroon sila ng napakalalim na kahulugan at karanasan na tinawag sila ni Jesus. Susuot sa kaliit-liitang himaymay ng kanilang pagkatao. Para pag narinig yung pagtawag na gano'n, lulukso sila. Tatapon nila ang kanilang balaban. Lahat that prevents them from becoming missionaries. Tatapon nila. Pahayag nila sa mundo. Walang patutunguhan ng mundo kung hindi tatanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun ang ating misyon. Go into the whole world. Baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. That is our prayer today. World Mission Sunday. The church also wants us to have prison awareness. Quezon City Jail, ang tagal kong naglilingkod dyan. Dami kong mga kakosa dyan na Batang City Jail, at saka Sigi-Sigi Komando, Sigi-Sigi Sputnik. Pagdasal din natin sila. Higit sa lahat, pagdasal natin na sapagkat nabinyagan tayo, may tungkulin tayo na ipahayag na si Kristo tagapagligtas ng buong mundo, ng buong sansinuko. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Magsitayo po tayong lahat. Pahayag natin ang katotohanan ng ating pananampalataya na dapat nating ipahayag sa buong mundo bilang mga misyonero. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng sambayanan. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating mauwaing Ama upang palayain tayo sa pagbilanggo sa kasalanan. Iwaksin natin ang ating balabal
at tanglawan ang ating mga puso at isip upang maging mabubuting mga misyonero. Buong tiwala tayong humiling. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, ipagpatuloy nawa nila ang misyon ni Jesus na mulatin ang bawat tao sa kanyang dakilang pag-ibig at pagliligtas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, makita at ipagtanggol nawa nila ang dignidad at karapatan ng mga binabaliwala ng lipunan tulad ng mga bilanggo at mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga bilanggo at mga biktima ng krimen, ang liwanag ni Kristo nawa ang maging daan nila sa pag-unawa, pagpapatawad at sama-samang pagkilos sa pagbuo ng Kristiyanong sambayanan sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Pontifical Mission Societies, ingatan nawa ng Diyos ang lahat ng mga misyonero pinapahayo nila at samahan sila ng aming mga panalangin at mga suportang material. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pumanaw, naway tumanggap sila ng walang hanggang kaligayahan, kapiling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, tulot mong makita namin ang panaghoy ng mga kapatid naming lubos na nahihirapan. Sa tulong ng iyong grasya at bilang pasasalamat sa iyong pagmamahal, maging misyonero sana kami sa kanila, sapagkat anumang gawin namin sa kanila ay ginagawa na rin namin sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Idatunmiken ka, Apo, sagsagot mi nga nanuno, pagyaman miken ka managparapor nga Ama, awatem ida, daytoy tinapay pasantuem kumang, ket daytoy arak nga itaidaton miken ka, ket sapay la kuma kamay kariday ti padayam, apang supapak mi kinadungom o Ama. Idaton miken ka, Apo, ragragsak mi nga anak mo, pagyaman miken ka managparapor nga Ama, awatem
pasantuem kumang. Ket daytoy arak nga itay daton miken ka. Ket sapay la kuma kamay kariday ti padaya. Apang supapak mi kinadungom o Ama. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ipagdarangan. Inihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagabag ang kanyang loob sa pagkakamaliin ng tao sa sansinukob. Kaya minabuti niyang siya ipanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo hindi na magwawakas. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming mahabagi. Dapat kang purihin ng lahat ng nilikha sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayan ng Kristiyano upang muli sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog namin ang malinis na alay upang sambahin ang iyong pangalan. Ama, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo na nag-utos na ipagdiwang namin ang misteryong ito. Noong gabing pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganon ng paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyin natin ang misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang kamatayan ng iyong anak na sa amin ay nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang muling pagbabalik ay aming pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat, nialay namin ngayon sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Pagmasdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kasama ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kasama si San Jose, kasama ng mga apostol, mga martir, kasama ni San Arnold Jansen at San Jose Fray Nadimets at lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang alay na ito na ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa at bigyan mo ng lakas ang bawat binyagan para sa kanilang misyon kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo si Ernesto, lahat mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong mga anak na ngayon tinipon mo sa iyong mahal na harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin kaming lahat na iyong mga anak galing sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming namatay na at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, nadadampi sa bawat luha ng dalamhati, sapagkat kapag aming nasilayan ang iyong kagandahan, kami ay magiging katulad mo at sasamba kaming walang humpay sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo ngayon sa ating mahabaging Ama na nasa langit, na bigyan tayo ng biyaya na ipamansag ang kanyang kaharian at mapasa atin ito. Ayon sa panalangin na itinuro ni Jesus, Panginoon natin at Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
magdala sa amin at wag mo kaming ipahintulot sa tukso at iligtas mo kami sa lahat ng masama at iligtas mo kami sa lahat ng masama. Ihilingin namin, Panginoon, ay adya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Pag sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tandaan ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Ating Panginoong Jesucristo, anak ni David, banal na diwa na naging tao, tagapagligtas ng buong mundo. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Kinibaong akong lawas na mangiyatak sa inyong kaluwasan. Nawat akini
Isang
lahi, sa'yo'y nagpupugay. Manalangin tayo. Maraming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na malunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasanawan namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Saints Arnold Johnson and Joseph Reynadimitz, ipanalangin mo kami. Magsiupo po para sa patalastas. Our annual commemoration of the faithful departed during the month of November is fast approaching. We have already prepared the envelopes where you can write the names of your beloved departed. You can find them at the entrance of the shrine or at the shrine office. For those who cannot come here, you may also send the names of your beloved departed to our shrine email, Shrine of Jesus the Divine Word at gmail.com, or you may send it via bit.ly/shrineintentions. If you have another questions, kindly contact the shrine office through our email or our phone numbers 0928-393-0400 or 7754-2507. You may also visit our Facebook page, Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word. Thank you very much. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo tingin ng pagpapala ng Diyos na mahabagin. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos,
upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng Diyos ng katatagan ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap na magiging tunay na misyonero, pagpapahayag sa pangalan ng kanyang anak, magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na mapagmahal, makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran sa misyon. Salamat sa Diyos. May gusto ka bang sabihin sa simbahan? Aba, ito na ang pagkakataon mo. First time na inanyayahan tayong makibahagi sa Synod of Bishops. Gaganapin ito sa 2023. Subalit 2 taon ang paghahanda para dito dahil malawak ang paanyaya ng Santo Papa